Viral at pinag-uusapan nga ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang tila sasampal sa mga kasinungalingan ng gobyernong ngagpa dahil sa tila unti-unti nang lumiliwanag ang buong katotohanan patungko sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte upang dalhin sa dahig Netherlands at isuko sa dayuhang hukuman dahil tila dininig na nga ng Office of the Ombudsman ang hiling ng Komite ng Foreign Relations na imbestigahan at panagutin ang mga sangkot sa maling pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Gaano nga ba ito katotoo? Ating alamin. Labis na ikinatuwa ng taong bayan ang mabilis na aksyon ng Ombudsman dahil inatasan agad nito ang ilang miyembro ng gabinete at high-ranking officials ni Pangulong Bongbong Marcos na magsumite ng kanilang counter affidavit hinggil sa isyu ng maling pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nag-ugat ang utos na ito ng Ombudsman sa report ng Senate Committee on Foreign Relations na pinangungunahan ng presidential sister na si Senator Amy Marcos, kung saan hiniling nito na imbestigahan ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa sapilitang pag-aresto sa dating Pangulo noong March 11. Binanggit ni Committee Chairperson na si Senator Amy Marcos na maaaring managot sa grave misconduct, desertion of judicial function at arbitrary detention ang mga sangkot na opisyal ng gobyerno sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kabilang sa mga pinasasagot ng Ombudsman sina DOJ Secretary Boying Remulla, General Nicolas Torre, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil at ang Special Envoy Ambassador na si Marcos Lacanilao. Matatandaang mariing itinanggi ng naturang mga opisyal ang mga alegasyon ng kampo ni Duterte na kanilang kinidnap ang dating Pangulo upang isuko sa International Criminal Court o ICC sa dahig Netherlands, kung saan may nakabinbin itong mga kaso ng crimes against humanity. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Ito breaking news lang bigyan ko kayo ng update. Good news po sa mga nagmamahal kay PRRD. Ang Ombudsman umaksyon kaagad doon sa reklamo o kaso na isinampa ni Senator Amy Marcos. Yung nire-recommenda niya na ang Ombudsman imbestigahan ang mga top government officials ng administrasyong ito tungkol sa illegal arrest na ginawa nila, kidnapping kay PRRD. So that was 3 days ago. I'm not sure napakabilis po ang aksyon ng Ombudsman. Saludo tayo kay Ombudsman Samuel Martires dito sa ABS-CBN post 56 minutes ago. Basahin ko The Ombudsman orders DILG, CIDG, DOJ, PNP, and DFA to file counter affidavits over ex-President Duterte's arrest. This stemmed from Senator Amy Marcos' request to the Ombudsman to prove high-ranking officials involved in the arrest. Failure to file counter affidavits within the aforesaid period shall be deemed as waiver of respondents' rights to submit controverting evidence, and the preliminary investigation shall proceed accordingly. So, ito po ang news update ng ABS-CBN. So, ano ang masasabi nyo mga kaibigan? Una, kay Senator Amy. Galit pa rin ba kayo kay Senator Amy? Ayaw nyo pa rin ba siyang isama sa Duterte plus 2? Well, nasa inyo kung
galit pa rin kayo, okay lang kung ayaw nyo. Basta ako, my family, we have decided na talagang isama naming botohan si Senator Amy. Well, kanya-kanyang ano na lang tayo dyan. To us, to our family, napatunayan na namin na hindi naman kasalanan ni Senator Amy na Marcos siya. Hindi naman ang magkakapatid, hindi naman pare-parehas. Sabi nga ni BP Sara, iba si Bongbong Marcos, iba si Amy. Nag-joke na lang siya nga, ma'am, dapat palitan mo na ang apelyido mo. Well, mayroong Marcos loyalist na nagsabi, hindi si Amy ang dapat magpalit ng apelyido, it should be Bongbong Marcos. Dahil sabi ng Marcos loyalist na si Amy talaga ang nakakasunod sa apak ng kanyang tatay. And I agree. Talagang saludong-saludo ako dito kay Senator Amy. Ang kasalanan lang niya, na inaamin naman niya, siya yung nag-convince kay BP Sara na tatakbo na running mate ng kanyang kapatid. Inamin naman niya na napahamak niya si BP Sara. Si BP Sara naman, napatawad niya na si Senator Amy, kaya ngayon nagpa-partner sila. So ito ngayon nagbunga na. Ang bilis 3 days lang. Okay, so pag-usapan naman natin si Ombudsman Samuel Martires na ito may ano pa siya, issue siya doon kay Governor Gwen Garcia sa suspension kay Garcia na inaakusahan na parang may kinalaman daw si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi nga appointee siya ni PRRD. Halos lahat naman dyan appointee, ang daming appointee ni PRRD, kailang wala na yun. Sa mga nabasa kong post itong nagkarang araw, talagang mas lalo kong nakilala si Ombudsman Martires na he is one of the few government official natin na maaasahan natin dahil he rose from the ranks. He's full of integrity. Problema lang natin dyan is malapit na siyang mag-retire. If I'm not mistaken, August ata siya mag-retire. So paano na itong kaso na ito? Anyway, basta importante masimulan. So ang mga nairekomenda na sampan ng kaso o imbestigan ng ombudsman is magkapatid na Rimulya. Kaya nga pinapasubmit ng counter affidavit yung DOJ at saka DILG. Kasi nandyan yung dalawang sekretary. And then PNP, CIDG. Kasi nandyan si General Marbel at General Torre. And then yung DFA naman, pinapasubmit din kasi parang under ata nila si Ambassador Marcos Lacanilaw. Okay? So, magbasa lang tayo sa mga comments, Ito. Si Eli Portillo. Sabi niya, ang bilis ni Martires. Yes. Fast break. Duterte Gonzales. Very timely action by Ombudsman. Kath Trainer. Sabi niya, waiting for the Senate hearing. Meron pa bang Senate hearing? Hindi na ako nakamonitor. Rosario Somera. Ang bilis. No vote for Manang Biday. Ayaw pa rin botohan. Sige lang. Kanya-kanya tayong pagpili. Jose Di Fontrum. No problem. The respondents expected the intention of Amy Marcos and can legally defend themselves. Of course. Kaya nga pinapasabit sila ng counter affidavit. Lawrence Lapak. Sabi niya, amazing, without ordering the prosecuting arm of the country to commence the prosecution of the rest of the accused in crimes against humanity. Diba? Susan Lumanta, simula na ng pagbabago. Let's go. Prove to the people that our court
for government employees is still working. Yes, I still believe talagang napakataas ang respeto ko sa ombudsman. Maaasahan natin talaga. Felicito Aguila, let us see how the justice system and the constitution work in the country. Nel Solmorin, respect the order, ombudsman, do your job. So, hindi nakalagay kung how many days bago sila mag-submit ng counter affidavit. Basta, to me, this is good news. Saludo ako kay Senator Amy. Saludo ako sa ombudsman.